Ano yun, miss? Kanina ka pa. Anong tinitingin-tingin mo? Pasensya ka na, nasa upuan kasi kita. Ay, ganun ba? Sorry, naagawan pa yata kita ng pwesto. Ayos lang, maliit na bagay lang. Pamaynila ka rin ba? Melanie nga pala. Rachel. Oo, pamaynila rin ako. Pasensya na sa reaksyon ko kanina ha. Alam mo na, sa katulad nating magaganda, di talaga maiwasang may umaaligid na nakakabahala. Naging masungit man si Rachel sa unang bungad sa bagong kakilala lang nakatabi, bumait din siya kalaunan sa natirang oras ng kanilang biyahe. Napag-alaman niya kasing pareho pala silang nagbabakasakali ni Melanie sa Maynila. Magkatulad silang baguhan sa lugar na pupuntahan at hindi pa sigurado sa kanilang tatahakin. Kaya napagpasyahan nilang magsabay na lang pagkatapos nilang bumaba sa sinakyang barko. May nakontak na si Melanie na paupahan, ngunit dahil gusto niyang matulungan si Rachel, kaya naman isinama niya na lang ito sa kanyang pupuntahan. Te, okay lang ba talagang sumabay ako sa'yo? Baka kasi para lang sa isang tao yung bakante, tapos sisingit pa ako. Ayoko lang mga abala masyado. Ano ka ba, ayos lang. Kung puno na yung apartment, di maghahanap na lang tayo ng bago para pareho tayo ng matitirhan. Pareho tayong baguhan dito kaya mabuti nang maging sanggang dikit tayo. Wow, ang bait mo naman. Salamat talaga, te ha. Nang makarating sila sa apartment, sa kasamaang palad, wala nang ibang bakanting kwarto. Nang makita naman ni Melanie na kasya ang 2 tao sa kwartong pinareserba niya, napagpasyahan niyang hatiin na lang yon sa kanilang 2 ni Rachel. Sumang-ayon naman ito dahil pabor na rin sa kanyang matitipid niya sa hatian sa renta kesa maghanap pa siya ng panibagong mauupahan. At yun na nga ang simula ng kanilang pagkakaibigan. Mabilis silang nagkagaangan ng loob. At pati sa paghahanap ng trabaho, pareho na rin sila ng pinasukan bilang sales lady ng isang sikat na mall. Miss, may size 41 ba kayo nito? Wala kasi ako mahanap dito eh. Ay, sige wait lang po sir. Titingnan ko lang po sa likod. Sure na ba kayo dyan sa brand na yan, sir? Nako, mas mura yan pero madaling masira. Dito na lang sa amin, sir. Magdadagdag lang kayo ng konti pero siguradong tatagal sa inyo. At talagang bagay na bagay pa to sa'yo, sir. Mukhang maganda nga ang quality ah. Pero pinakuha ko na kasi sa kasamaan yung size nitong hawak ko eh. Sayang naman. Huwag ka mag-alala, sir. Hindi ka naman nun mapipilit. Sunod na lang kayo sa akin, sir. Isukat nyo tong size nyo. Marami kaming size 41 dito. Hindi ko na kayo paghihintayin pa. Ha? Oo, sige. Sa isang department store natanggap ang magkaibigan na magkakumpetensya ang kanika nilang binebenta. Magkaibang brand ng sapatos ang nakatoka sa kanila, kaya unahan sila lagi kung sino ang makakakuha sa customer. Nung mga unang araw pa lang sa trabaho, halata nang nauungusan ni Melanie si Rachel sa bentahan. Makita lang ng kalalakihan ng ngiti nito na eengganyo na silang bumili. Kaya naman ang panunulot na lang ng customer ang nakitang paraan ni Rachel. Kung hindi kasi siya kikilos, tiyak na nga siya sa baba ng kanyang komisyon. Nang makaalis naman ang inagaw ni Rachel na customer pagkatapos nitong bumili, doon lang nilapitan ni Melanie ang kaibigan niya. Pagbalik niya kasi mula sa likod, nagulat na lang siya nang kausap na nito ang lalaking unang lumapit sa kanya. Grabe ka naman, te. Nawala lang ako saglit, napunta na siya sa'yo. Uy, labas ako dyan, te ha. Hindi ko rin alam ang nangyari. Siguro nagmamadali yun kaya hindi na nakapaghintay. Alam mo naman dito sa mall, mabilisan talaga ang kilos ng mga tao. Marami ka pa naman makukuha mamaya. Cheer up, okay? Pero sayang din yun. Nahirapan pa akong maganap sa likod ng size niya. Hayaan mo na. Sa susunod kasi te, bilisan mo kumilos. Kapag babagal-bagal ka, talagang maaagawan ka. Ikaw rin. Nagiging madala sa mga pagkakataong inaagawan siya nito ng customer. Lagi namang katwiran ng kaibigan na hindi nito sinasadya kung mapunta man sa kanya ang bibili. Pinalagpas lang yun ni Melanie sa isiping baka nangangailangan lang si Rachel at normal ang pakikipag-unahan sa ganong kalakaran. Ipinagsawalang bahala niya lang yon dahil naging mabait din naman ito sa kanya sa ilang linggong pagsasama nila pati na sa trabaho. Marami na rin naman siyang katrabahong naging kaibigan dito kaya hindi niya na masyadong pinagtutuunan ito ng oras. Isang gabi habang nagkakasiyahan na magkakatrabaho sa apartment ng magkaibigan,
Naging sentro ng kwentuhan si Melanie nang mapag-usapan nila ang kanika-nilang probinsya. So, galing ka talaga sa malayong probinsya, Melanie? Kasi nung nabanggit mo kanina, hindi talaga pamilyar sa amin yun eh. Naku, baka naman malaman na lang namin dito na asyendera ka pala ah. Hindi naman ganong level, ikaw talaga. Maliit na probinsya lang ang pinanggalingan ko. Simple lang din ang pamumuhay dun sa amin. Kaming dalawa lang din ang tatay ko. Kung may yaman man siguro, yun na yung napapalibutan kami ng kalikasan. Hindi ka magugutom dun kung masipag ka lang. Sus, baka nagpapahambol ka lang. Hindi halata sa ganda at kilos mong mahirap lang kayo no. Nagulat ka nga kanina nung nagpukpuk ako ng yelo sa pader eh. Pupusta ako, yayamanin ka talaga tapos pinili mo lang magtrabaho ngayon kasi gusto mong maranasan ang buhay dito sa Maynila. Oo nga, gaya ng mga nababasa ko. Mayaman palang tagapagmana pero pasikreto lang. Kahit nga tuwing duty, hindi ito nakikipag-agawan sa customer eh. Guys, ito na ang pulutan no. Anong topic nyo? Ganun man ang bungad na tanong ni Rachel sa mga kaibigan ng manggaling siya sa labas, dinig niya pa rin ang kaninang papuri ng mga ito kay Melanie. Bilang ayaw niya ring magpahuli, kinuwento niya pagkaupo ang pinanggalingan kahit na ang karamihan sa impormasyong sinasabi niya, gawa-gawa niya lang. Hindi niya hayaang hindi siya ang sentro ng atensyon kahit saan. Pansin din naman yon ng grupo kaya todo sa kaya mga ito sa kung anong sabihin ni Rachel. Talaga? Mayor yung tatay mo sa probinsyang yun, Rachel? Kabilib naman. Oo, talagang tumakas lang ako dun kasi gusto ko ma-experience ang pagiging working girl. Ayoko naman kasi mga pa masyado kapag minana ko ng properties ng daddy ko. Parang pamilyar sa akin yung lugar niyo, Rachel. Mukhang iba yata ang apelyido ng mayor dun. Ba't magkaiba kayo? Syempre kailangan ko mag-iba ng apelyido para hindi ako makilala kaagad. Sabagay. Melanie, ano palang skincare mo? Grabe ang glow ng balat mo, te. Kakainggit. Pabulong naman dyan. Skincare? Hindi ako nagaganyan eh. Hilamos lang, ganun. Hindi ako sanay sa ibang chemical base na rin sa turo sa akin. Bukod sa makeup na kailangan natin sa trabaho, wala na akong ibang nilalapat sa balat ko. Ay nako te, makeup lang din yung glow na yan. Aurora, may alam akong cleanser na pampaganda ng kutis. Share ko sa'yo. Tuwing lunch break nilang mga empleyado sa mall, sa isang kainan lang sila pumupunta. Sa mga pagkakataon namang yon, laging maswerte ang CQ na si Jeffrey kapag saktong nasisilayan niya si Melanie. Sa mga unang buwan pa lang ng pagtatrabaho roon ng magandang babae, nakuha na agad nito ang atensyon niya. At ngayong araw na mag-isa lang ang babae sa mesa, nilakasan na niya ang loob sa balak niyang pagpapakilala rito. Hi, sa department store ka tama? Jeffrey nga pala, ako yung morning shift na guard sa gate 2. Matagal na kitang gusto makausap eh, pero laging busy. Mag-isa ka lang bang kakain ngayon? Ay, oo. Ako nga pala si Melanie. Papunta na rin dito ang mga kasama ko. Nauna lang talaga ako. Wala ka bang ibang mauupuan? Pwede ka namang sumabay sa amin kung gusto mo. Ha? Pwede ba talaga? Baka naman nakakaya sa mga kasama mo. Huwag kang mag-alala, mababait ang mga yon. Maupo ka na lang dyan, baka mga alay ka pa kakatayo. Uy, ano to? Pinauna ka lang namin saglit, may iba ka na agad ka date. Loka ka, Aurora. Umorder na lang kayo ron bago pa kayo maubusan. Dinaan man nila sa tuksuan si Jeffrey nung una, mabilis niya namang nakagaangan ng loob ang grupo ni na Melanie. Ikinatuwa ng CQ yun dahil mas lalo siyang napalapit sa nagugustuhan. Hindi nga lang masaya roon si Rachel dahil nang magtagal, sa tuwing nagkakantsawa ng kaibigan niya tungkol sa pagkagusto ni Jeffrey kay Melanie, ramdam niya ang kawalan niya ng kaparehong bagay na meron ng kaibigan. Kaya naman humanap siya ng paraan para masira yon bago pa ito lumago. Te, anong tingin mo dun kay Jeffrey? Gusto mo rin ba siya? Napapansin kong lagi kayong tinutukso ah. Okay naman siya, mabait tsaka gentleman. Pero kakakilala lang namin, hindi ko pa masasabi kung gusto ko ba siya. Kung manliligaw siya, papayagan mo ba? Sa ngayon, hindi pa siguro. Ang bilis naman kasi kung agad-agad, ayoko namang maging padalos-dalos. Isa pa, hindi talaga yan ang focus ko ngayon. Tama yan te, pag-isipan mo talaga mabuti bago mo siya pagbigyan.
Yung mga si Q pa naman, grabe yung pagiging playboy niyan. Mag-ingat ka talaga, te. Ikinapanatag ng loob ni Rachel ang sagot na yon ng kaibigan. Ibig sabihin lang kasi nun, wala na itong magiging lamang sa kanya sa pagkakaroon ng manliligaw kung sakali. Ngunit sa katapusan ng buwan na may meeting silang mga empleyado at nangunguna si Melanie sa dami ng sales, may kung anong pait na nalunok si Rachel. Congratulate natin si Miss Melanie, guys. Dahil sa kanya, namamayagpag ang branch natin at binigyan tayo ng bonus ng brand na nakatoka sa kanya. Ay, congrats, te. Paldo talaga tayo sa ganito mo, di ba, Rachel? Oo nga, congrats. Libre mo kami, ha? Nako, salamat. Hindi ko naman magagawa ng maayos ang trabaho ko kung wala kayo para alalayan ako. Pilit ng ngiti ang binigay ni Rachel. Sa loob-loob niya, hindi niya matanggap na walang kahirap-hirap na pinupuri ang kaibigan niya. Habang siya, halos magmakaawa na sa mga customer para lang bilhan siya. Hindi pa nakatulong na hanggang ngayon, tinutokso pa rin ang mga katrabaho nila si Melanie kay Jeffrey. Kahit na inihayag naman ito na hindi siya interesado sa mga ganong bagay sa ngayon. Maganda na at sexy, marami pang nakahakot na sales. Grabe, inspired ka siguro dahil kay Jeffrey, no? Yee! Ano ba kayo? Napapanahon lang to, no? Baka nakatsamba lang ako tapos sa susunod na buwan, malay nyo kayo naman. Ay, hindi niya dinina yung tungkol kay Jeffrey, oh. Ibig sabihin ba nito, may pag-asa si tropa? Kayo talaga, kung ano-anong kalukuhan nyo, talagang mabait lang yung tao. Huwag nyo nabigyan ng mali siya yun. So, kapag friends pala, uso nang bigayan ng flowers, Naguguluhan ang ekspresyon ni Melanie sa tuksong yon ni Aurora na ipinagtaka nito. Nang papasok pa lang sila kanina, nakita nilang dalawa ni Rachel na may iniwang bulaklak si Jeffrey sa locker ni Melanie. Di ba iniwanan siya ng bulaklak ni Jeffrey sa locker kanina? Hindi niya ba nakuha? Shh! Baka hindi pa niya nakikita. Hindi na surprise yun kapag sinabi mo, kaya manahimik ka muna. Anong ibig mo sabihin, Aurora? Wala, te. Kapag kasi nakikita ka ni Jeffrey, parang may lumilipad na flowers sa paligid, di ba? Tama. Tara na, magpalit na tayo. Ang init-init ng panahon, no? Diyos ko. Ang pinipigil ng ngiti ni Aurora, naglaho ng pagdating nila sa locker room, wala na roon ang bulaklak. Nagtaka naman siya at napatingin lang kay Rachel. Maging ito rin, magkasalubong ang kilay na tinignan ng pwesto ng lalagyan nila ng gamit. Lingid nga sa kaalaman ni Aurora na pagkaalis nito kanina, pasimpleng kinuha ni Rachel ang bulaklak at tinapon yun sa basurahan bago pa ito makita ni Melanie. Sa isip niya kanina, sapat na ang magandang balitang natanggap nito sa loob ng isang araw para sumobra pa kumpara sa natamo niya. Paano nangyari yun? Sino kayang kumuha nun? Hindi ko rin alam. Baka niligpit ng janitor. Sayang talaga yun. Ang ganda pa naman sana. Anong sayang? Kanina pa kayo nagbubulungan dyan, ha? Baka naman gusto nyong i-share sa akin. Yung flowers kasi na... wala yon. Pinagpaplanuhan lang namin yung celebration para sa'yo. Ano, inuman sa apartment? Matagal na rin simula nung huli. Bigla na lang sumabat si Rachel. At dahil nagulat si Aurora, hindi na to nakakibo. Nawala na sa isip niya ang panghihinayang sa binigay ni Jeffrey. Labag man sa kalooban ni Rachel na mag-ambag sa kasiyahan na para kay Melanie, pinangatawanan niya na lang para hindi ito magsuspecha. Alam niyang nakakahiya ang ginawa niya, ngunit kung maaagawan naman niya ang kaibigan sa ganung paraan, hindi na siya mangingimi pa. Inimbitahan ng mga kaibigan nila si Jeffrey na makisalo sa inuman. Akala ni Rachel, mabubuking na sa pagkakataong yon ang pagbibigay ng lalaki ng bulaklak kanina. Ngunit ipinagpasalamat niya na lumiban sa pagsama sa kanila nung gabing yon si Melanie. Hindi ba talaga makikisalo sa atin si Melanie? Ano, dahil ba yun sa akin? Weirdo ba na basta na lang ako nag-iwan ng bulaklak kanina? Huwag ka mag-isip masyado, pare. Talagang nasaktuhan lang na Biyernes ngayon kaya hindi talaga yung makakasama. Nakasanayan na namin yun dito. Intindi mo na lang. Sa susunod makakasama rin yun. Bakit? Ano bang ginagawa niya tuwing Biyernes? Ewan ko rin, pero nagkukulong yun sa kwarto nila kapag Biyernes tapos parang nagdadasal. Bilang respeto na lang din, hinahayaan na lang namin. Tsaka huwag ka mag-alala, hindi yun dahil sa bulaklak kasi hindi naman yun nakita ni Melanie. Ano? Paano nangyari yun?
Nagkibit balikat lang si Aurora at nanlumo naman si Jeffrey sa natuklasan. Nang magtagal ang kanilang inuman, nabuksan ulit ang usapan tungkol sa bulaklak at dahil doon, hindi na napigilan ni Rachel ang sumabat. Ang akin lang naman, sino naman magkaka-interes sa regalo ko? Paulit-ulit mo nang tinatanong kung sinong kumuha. Baka nadampot lang yun ng janitor tapos tinapon. Kasi akala niya basura. Chip mo naman kasi masyado eh. Kung manliligaw ka, dapat harap-harapan. May point din naman to. Patanda na tayo kaya hindi nauubra yung pa-secret admirer na yan, pre. Diretsahin mo na lang si Melanie. Tama ka, pre. Kaya, sige. Simula bukas magtatapat na ako sa kanya. Nang gagalaiti ang damdamin ni Rachel dahil sa halip na makatunog si Jeffrey na umatras na lang sa pagsuyo sa kaibigan niya, mas lalo lang lumakas ang loob nitong ituloy ang panliligaw. Dahil siya ang pinakamalapit sa nais nitong ligawan, siya tuloy ngayon ang kinukulit nito para magtanong ng gusto ni Melanie at kung paano makuha ang loob ng babae. Sunod ito ng sunod sa kanya kapag nakakakita ng pagkakataong matanungan siya. Sabihin mo na kasi, ano ba mga paborito niyang lugar? Yung gusto niyang puntahan, ganun. Bala kong dun magtapat para romantic. Pati na rin yung paborito niyang pagkain, sabihin mo. Aba malay ko, at bakit ba akong kinukulit mo? Hindi porkit iisa kami ng tinitirhan, alam ko na agad ang mga gusto nun. Sungit mo naman. Nagbabaka sakali lang naman ako na baka alam mo. Di ka ba boto sa akin para kay Melanie? Kapag nagkatuluyan kami, lilibre ka namin lagi. Wow, bahag nga ang buntot mong dumiskarte mag-isa nag-iilusyon ka na agad dyan. Grabe ka talaga, Rachel. Ganda mo pa naman sana pero yung ugali mo nakakapanakit. Buti pa si Melanie sobrang bait. Tumigil na sa pagsunod sa paglalakad niya si Jeffrey pagkatapos noon. Kaya hindi nito nakita ang pagpula ng pisngi ni Rachel sa huling sinabi niya. Ito lang ang lalaking nagsabi na maganda siya. Hanggang matapos tuloy ang trabaho nila, hindi yun nabura sa kanyang isip. Pagsapit ng gabing nagpapahinga sila at nakita niyang nakangangang matulog si Melanie, nabuo niya ang bagong plano. Kung kaya ng kaibigan niya na kunin ang atensyon ni Jeffrey, kaya niya rin. Naisip niyang sa halip na pigilan niya ang panliligaw nito, gagawa na lang siya ng paraan para mag-iba ito ng nililigawan. Rachel, nakita mo ba kung nasan si Melanie? Nauna na po yatang umuwi, Sir John. Bakit po? Naku naman, di ko na naabutan. Day off nyo pa naman bukas. Sayang tong dala ko eh. Para bukas pa naman to. Ano po ba yan? Kung importante, pwede ko pong iabot sa kanya since iisa lang naman ang bahay na inuuwian namin. Ay, oo nga pala. Buti na lang nandyan ka. Pakibigay na lang tong 2 ticket sa kanya ha. Reward niya yan sa pagpasok niya ng maraming sales sa store kaya sayang kung hindi niya makukuha. O sige, mauna na ako Rachel. Salamat talaga. Siniyasat ni Rachel ang binigay ng manager niya at tama nga ang sinabi nitong ticket ito para sa gaganaping concert bukas. Wala namang hilig dun si Melanie kaya napagpasyahan niya na lang na agawin yon at wag nang ipaalam sa kaibigan. Sakto namang paglabas ni Rachel sa mall, halatang tapos na rin ang shift ni Jeffrey at pauwi na. Talagang binilisan niya ang lakad para maabutan ito ngunit hindi siya pinansin ng lalaki. Psst! Hoy, hindi mo ba ako nakita ha? Huwag mo muna ako asarin ngayon. Pagod ako, Rachel. Hindi naman kita aasarin eh. Ano ka ba? Teka, sandali lang, may sasabihin ako. Ano ba yun? Alam kong napasobra yung sinabi ko sa'yo kanina, okay? Kaya bilang peace offering, ito, bukas din agad gaganapin to kaya kung ako sa'yo, huwag ka na mag-inarte. Concert ticket? Paborito kong banda to ah. Saan mo nakuha? Bakit 2? Para sa amin ba to ni Melanie? Sira ka ba? Malamang sa ating dalawa muna yan. Akala ko ba gusto mo munang malaman ng mga bagay tungkol sa kanya? Mawiwirduhan yun kapag pinagsama ko agad kayong dalawa kaya tayo muna. Wala mang ideya si Rachel na ang ticket pa lang yun ay paboritong banda ni Jeffrey. Natuwa naman siya dahil parang umayon sa kanya ang tadhana. Wala namang tanong-tanong si Jeffrey kung paano makakatulong ang pagdalo nila sa concert bilang hakbang para sa panliligaw niya kay Melanie. Basta na lang din siyang sumunod dito. Natagpuan na lang nilang dalawang sariling magkasamang ine-enjoy ang concert ng sumunod na araw at nang ihatid na si Rachel ni Jeffrey pauwi, doon niya na inumpisahan ang unang hakbang niya. Salamat nga pala sa pagsama sa akin Rachel ha. Matagal ko ng pangarap yun eh.
Pero hindi ko lang talaga mapaglaanan ng pera o oras. Sobrang nag-enjoy talaga ako. Di ko tuloy alam kung paano kita mababayaran. Pwede mo namang balikan sa paglibre sa akin sa susunod. Hindi ko rin akalain na ma-enjoy kung kasama kita kanina. Hindi pala ako nagkamali na ikaw ang pinili kong makasama, Jeffrey. Sige ba, isama natin si Melanie sa susunod. Kapag nakaluhag-luwag na ako, pareho ko kayong ililibre. Ayoko ng ganon. Gusto ko dalawa lang tayo magkasama ulit. Hindi mo ba nakikita tong connection natin, Jeffrey? Hulog na hulog ka na ba kay Melanie para hindi mo makitang mas bagay tayo? Anong napamaang si Jeffrey sa biglang sinabi ni Rachel? Parang nagsusumamo ang mata nito sa malalim na pagtingin sa mata niya. Aaminin niyang natuwa siyang kasama ito kanina. Sa buong pagsasama nila, nakalimutan niya na kaya siya sumamay para alamin ang mga bagay tungkol kay Melanie. Natapos na lang ang concert na mas marami pa siyang natuklasang pareho sila ng mga hilig ni Rachel. Naguluhan si Jeffrey bigla. Hindi niya alam ang sasabihin sa babaeng kaharap at tinuring naman yun ni Rachel bilang hindi pagsang-ayon kaya naman lumungkot ang ekspresyon ng mukha nito. Nakakaiya. Wag mo nalang intindihin yung sinabi ko, Jeffrey. Sige, ilalakad na kita na maayos kay Melanie sa susunod. Papasok na ako. Teka, sorry. Sige, dalawa lang tayong gagala sa susunod. Libre ko na. Baka naman napipilitan ka lang. Nakakapagtaka lang masyado kasi, di ba ayaw mo naman sa akin? Paanong gusto mo na akong samahan ngayon? Nasusungitan lang naman kita nung nakaraan kasi nagsiselos ako sa pagkahumaling mo kay Melanie. Pero kung gusto mo namang wag ituloy, maiintindihan kita. Alam ko namang mas lamang pa rin siya. Sino lang ba ako? Hindi, bukal sa loob kong sinasabi to. Gusto kong makasama ka ulit. Pero pwede ba ilihim muna natin to sa mga kaibigan mo? Wala naman tayong gagawing masama. Hindi mo naman jowa si Melanie. Pero sige, kung yan ang gusto mo. Papasok na ako, Jeffrey. Ingat ka pa uwi. Nagtaka si Melanie sa ngiting-ngiting mukha ng kaibigan nang makauwi ito. Ang paalam kasi nito sa kanya kanina, may bibisitahin sa ospital kaya napatanong na siya. Ayos ka lang ba, te? Kumusta yung pinuntahan mo sa ospital? Ayun, bumubuti na. May progress na. Mabuti naman. Sana magtuloy-tuloy na yan. Sana nga, te. Hindi na rin ako makapaghintay sa resulta. May laman ang bawat sagot ni Rachel kay Melanie dahil lingid sa kaalaman nitong nag-umpisa pa lang ang plano niya. Nagbubunyi na ngayon pa lang ang loob niya. Sa sumunod na mga araw naman, sa tuwing nagkikita silang dalawa ni Jeffrey sa trabaho, pansin niyang nalihis na ang atensyon nito papunta sa kanya. May mga oras pa ring tinutokso ng grupo ang lalaki kay Melanie, ngunit panatag siya na nagtagumpay ang plano niya dahil mas nagiging malapit naman silang dalawa kapag sila lang. Natuloy ang lakad na pinlano nila noong nakaraan at nasundan pa yon. Hindi nga nagtagal, walang ligaw-ligaw na naging sila na ni Jeffrey. Matagumpay niyang naagaw ang manliligaw sana ng kaibigan niya at hindi na siya makapaghintay na makitang masaktan ito sa balita. Dumating ang araw na yun na bigla na lang siyang kinausap ng mga kaibigan niya kasama si Melanie. Rachel, totoo ba yung nakita namin, ha? Talagang mag-on na kayo ni Jeffrey? Baka nga namamalikmata ka lang noong nakaraan. Malabo namang si Rachel ang kayakap nun. Hindi ako pwede magkamali. Si Rachel talaga yun. Tumigil na nga kayong dalawa. Ano naman sa inyo kung ako nga yung kayakap niya nun? May masama ba ron? So, tama ngang kayo na ni Jeffrey, Rachel. Papanong... Pagkabigla ang makikita sa ekspresyon ni Melanie sa pagkumpirma ni Rachel ng kanilang suspecha. Hindi naman makapaniwala si Aurora at maging si Kulas na pailing-iling na lang sa natuklasan. Inabangan pa ni Rachel kung may kirot bang dadaan sa mukha ni Melanie. Ngunit bukod sa pagkabigla, tila hindi naman ito apektado. Si Kulas at Aurora lang talagang naiiba ang reaksyon. Hindi ko talaga magets eh. Di ba alam naman nating lahat na si Melanie ang gusto nun? Paano nangyaring biglang ikaw na yung jowa? Nawalan ba siya ng choice o ano? Parang mga agaw ka naman sa lagay na yan. Kung makabakod naman kayo, nakapanligaw na ba siya kay Melanie nung nagkakamabutihan kami? May relasyon ba sila nung pumasok ako sa eksena? Sa mabilis nangyari ang lahat eh. Nagka-developan lang kami. Mahirap bang paniwalaan yon?
Wala akong inaagaw. Kahit na wala silang relasyon, alam mo kung sino ang una nagustuhan ni Jeffrey. Hindi mo ba alam yung girl code? Kawawa si Melanie sa'yo. Teka lang, huminahon muna kayo. Hayaan nyo na, Aurora. Tama naman si Rachel. Walang namagitan sa amin ni Jeffrey na kung anuman kaya kung sila man ang nagkatuluyang dalawa, walang kaso sa akin yun. Tinititigang maigi ni Rachel kung nagpapanggap lang ba si Melanie. Ngunit base sa dagdag pangiti nito, mukhang wala ngang pakialam. Labis niyang ikinainis yun. Hindi ito ang nais niyang mangyari. Inaasahan niyang malulugmok ito ng tuluyan o masusuklaman lang sa ginawa niya. Pambihira, kung ako ang nasa posisyon mo, Melanie, magtatanim ako ng sama ng loob. Rachel, tapatin mo nga kami. Lahat ba ng pagsusungit mo nung una, parte lang ng plano mong agawin si Jeffrey? Wala nga akong inaagaw. Masakit na masyado yung lumalabas sa bibig mo, Aurora, ha? Sumusobra ka na. Melanie, ayos ka lang ba talaga? Ayos lang talaga ako. Ano ba kayo? Sa totoo nga, masaya ako para sa inyong dalawa, Rachel. Kahit naman kasi hindi ito nangyari, sa tingin ko hindi kami match ni Jeffrey. Kaibigan lang din talaga ang tingin ko sa kanya. Kaya tumigil na kayo, ha? Huwag na natin pagawayan to. Dapat magkakakampi tayong lahat sa trabaho. Humupa man ang mataas na tensyon sa pagitan ng magkaibigan sa pag-awat ni Melanie, ramdam pa rin nilang lahat ang lamat pagkatapos noon. Magkasama pa rin sila kung tutuusin dahil sa iisang bahay lang si Melanie at Rachel umuwi. Habang unti-unting tinatanggap pa lang ng magkaibigan ang katotohanang magnobyo na ang dalawa, walang pakundangang ibinalandra naman ni Rachel ang pakikipagharutan sa lalaki. Si Jeffrey na lang minsan ang naiilang. Ngunit ayaw magpapigil ni Rachel sa pag-asang makita niya ang magiging reaksyon ni Melanie. Subalit ganun pa rin, nananatili itong kalmado na sadya niyang ikinainsulto. Kinabukasan, hindi na siya nakatiis at hinarap niya si Melanie para alamin ang totoo nitong saloobin. Oh, bakit hindi ka pa umaalis, Rachel? May kailangan ka ba? Hindi talaga ako mapanatag, te. Alam kong ilang linggo na rin ang lumipas nung naging official kami ni Jeff. Pero, panguling beses ko na tong itatanong sa'yo. Hindi ka ba talaga galit sa akin? Kahit naman kasi hindi siya nanligaw sa'yo, alam nating nagustuhan ka rin niya. Nagulat lang naman ako pero galit? Hindi, no? Oo naman kung ganon. Saka ikaw na rin na nagsabing kailangan ko mag-ingat kasi playboy ang mga sikyo at napatunayan mo nga yun. Kaya salamat na rin sa'yo, te, na iligtas mo ko. Ha? Anong? Kaya huwag ka mag-alala ulit, Rachel. Ayos na ayos lang talaga. Hindi ko kawalan ng isang lalaki. Lalo pa kung madali namang maagaw ng kung sino lang. Pumasok si Rachel sa trabaho na baon ng hindi lantarang insulto ni Melanie. Daman niya ang panliliit kahit hindi nito diretsahang sabihin sa kanya ng kaibigan. Pakiramdam niya, kahit ginawa niya naman ang lahat para maagaw si Jeffrey, sa huli, talo pa rin siya. Naisip niyang hindi yun gantimpalang maituturing kung wala naman itong halaga kay Melanie. Todo busangot ang mukha ni Rachel habang nasa trabaho. Nakikita yun ng mga parokyanong dumadaan sa kanyang pwesto kaya sa halip na makahikayat, hindi siya nakabenta kahit isa. Hindi niya iniinda yun. Ibinuhos niya ang oras sa pag-iisip kung ano ba ang pwede niyang gawin para tuluyan ang maungusa ng kaibigan. Dahil saktong day off din ngayon ni Melanie, hindi na rin siya niyaya ni Nakulas at Aurora na samahan sa break time. Ang tanging kasabay niya lang ay si Jeffrey. Sa katagalang kasama ni Rachel ang nobyo, hindi na to nakakapagbigay ng tuwa sa kanya. Masasabi niyang wala na itong pakinabang ngayong hindi naman siya nagtagumpay sa mithiin niya. Napansin naman yun ni Jeffrey. Mahal, ayos ka lang ba? Kanino mo pa hindi ginagalaw yung pagkain mo ah? Ayos lang ako. Wala lang akong gana. Sa'yo na yan kung gusto mo. May problema ba? Nga pala, may bagong labas na kanta yung bandang paborito natin. Gusto ko sana na... Mamaya na lang tayo mag-usap ulit, Jeffrey. Pabalik na ako sa trabaho. Nabura ang masayang ngiti sa mukha ni Jeffrey nang putulin ng nobya ang pakikibahagi niya sana. Hindi na siya nito hinintay at dali-dali lang na umalis. Napaisip naman siya kung may nagawa ba siyang kasalanan na pwedeng maging rason kung bakit nanlalamig si Rachel.
Subukan man niyang kalikutin ng isip, ngunit wala siyang makitang kasagutan. Si Rachel naman, pinili na lang na umiwas. Nagsawa na siya sa pagpapanggap sa harap ng lalaki at kung mananatili lang siya roon, baka may masabi pa siyang makakasakit dito. Kinagabihan ng uwian na nila, binantayan ni Rachel ang paglabas ng kanyang mga katrabaho. Nang makitang nauna nang umalis si Jeffrey, naghintay siya ng ilang sandali bago lumabas. Papalayo na sana siya nang bigla siyang hinarang ng isang lalaking hindi niya kilala. Magandang gabi, miss. Dito ako tinuro ng mga tao na pagtanungan ko eh. Lahat ng lumabas na tanong ko na. Ikaw na ang huli, kaya sana naman ikaw na talaga. Ha? Ayos lang ho ba kayo, Manong? Ayos lang ako, miss. Pero mas ikakapanatag ng loob ko kapag ikaw na nga sagot sa matagal ko nang hinahanap. Naguluhan si Rachel sa paraan ng pagsasalita ng lalaki. Unang hinala niya, nagugutom lang ito. Ngunit base naman sa pananamit, mukhang hindi ito palaboy lang na tumatambay sa labas ng mall. Nang tingnan niya pa ang kabuuan ng lalaki, pansin niyang malinis nitong ayos, dagdag pa ang halatang mamahaling relo na suot nito sa kaliwang kamay. Hindi na lang sana niya ito papansinin nang muli itong magsalita. Ikaw ba si Melanie? Paano? Ako nga pala si Arnold. Ipinadala ako ni Don Muestro para hanapin ka eh. Wala siyang binigay na bagay na pwedeng makatukoy sa pagkakakilanlan mo bukod sa pangalan mo. Ayaw kitang takutin ha. Kaya kung hindi nga ikaw si Melanie, alis na ako. Teka lang po, ano po bang kailangan nyo? Sabihin nyo po bago ako sumagot. May alam ka bang lugar na pwede tayong mag-usap nang walang makakarinig? Nung una, kuryosidad lang ang dahilan kung bakit nanatili si Rachel na pakiharapan ng lalaki. Ngunit nang marinig niya ang katagang Don, tila musika yun sa kanyang pandinig. Dinala niya si Arnold sa mamahalin ngunit tagong kapihan sa tabi ng mall. Hinintay niya itong magkwento. Nakasalalay sa laman ang sasabihin ng lalaki kung pangangatawanan niya ba ang pagpapanggap bilang si Melanie o tuluyan niyang kukumpirmahin na nagkamali lang ito ng nilapitan. Tinitimbang niya kung malulugi siya sa gagawin, gaya ng hindi niya pinag-isipang desisyon nitong nakaraan. Para saan nga po uli ang paghahanap nyo? Kailangan kasi ng Don ang mapagpapasahan ng napakahalagang bagay sa pamilya nila. Kamamatay lang na nag-iisa niyang anak at ang apo niya sana ang susunod sa yapak nito na matagal nang tinago ng ama niya. Kung ikaw nga si Melanie, kinakailangan mong bumalik sa lalo madaling panahon. Araw na lang ang binibilang ng Don at kapag hindi na naipasa ang bagay na yun sa kasapi ng pamilya, maraming pwedeng mawala. Itong bagay ba na sobrang mahalaga yaman ng pamilya nila? Ginto ba o ari-arian? Limitado lang alam ko eh. Pero base sa kung gaano sila kahandang magwaldas ng pera sa paghanap, masasabi kong sobra pa rin ang halaga nun. Kaya kailangan mo sumama sa akin bago pa yung maglaho. Tutok na tutok si Rachel sa bawat salitang binibitiwan ni Arnold. Nang marinig niya ang tungkol sa yaman ng pamilya na tinutukoy nito, nanaig ulit ang inggit niya kay Melanie. Talagang ang big time ito bago lumuwas ng Maynila. Samantalang si Rachel, kailangan pang magkandakuba para lang mapagkasya ang sweldo. Ganun pa man, sinupil niya ang naramdamang inggit at inisip na lang na sa ganitong sitwasyon, may bentahe siya. Pwede siyang magpanggap bilang si Melanie. Pwede niyang maagaw ang yaman na para sa kaibigan niya. Kaya naman nagpanggap siyang may malalim na iniisip kaharap ang lalaki. Grabe naman pala sina Lolo. Oops, nadulas yata ako. Nabuking mo na tuloy ang totoo. Pasensya na kung pinatagal ko pa. Naniniguro lang ako kung mabuti ang intensyon nyo. Kung ganun, kinukumpirma mo ba na ikaw nga si Melanie? Opo, pero tungkol sa pagsama ko sa inyo, pwede niyo po bang bigyan muna ako ng konting panahon para mag-isip? Kapos na tayo sa oras, pero sige, bibigyan kita ng 2 araw para makapagpasya. Pagkatapos nun, kailangan ko nang umalis para magatid ng balita sa Don. Kasama man kita o hindi. Sa ina nakasalalay ang magiging kahihinat na ng pamilya niyo, Melanie. Pwede mo ba akong tawagan sa numerong to? Pagka-uwi, agad na pinagplanuhan ni Rachel ang mga kailangan niyang gawin bago sumama kay Arnold. Hanggang sa nakatulog na lang siya sa pag-iisip na maaari niyang paggamitan ng makakamkam niyang yaman kung sakali.
Kinabukasan, nagising siya sa ingay ng pag-aayos ni Melanie sa harap ng salamin sa kanilang silid. Kusot-kusot ang matang inoobserbahan ni Rachel ang kaibigan. Hinanapan niya ito ng bakas ng tagong yaman. Subalit mula sa simple nitong suot at mumurahing gamit, hindi niya talaga mahalatang may nagpapahanap ditong bigating pamilya. Napansin naman ni Melanie ang pagsisiyasat niyang yon kaya lumingon ito. May problema ba? Kanina ka pa tumitingin sa akin, te. Wala. May iniisip lang ako. Oh, nakaayos ka ah. May lakad ka ba? Oo, may pupuntahan akong binyag. Kinuha kasi kaming ninang ni Aurora. Nakisuyo yung kapatid ni Kulas. Oh, nandyan na pala siya. Te, tapos ka na ba? Wow, ang ganda mo ah. Sure kang hindi ka nakapag-makeup niyan? Sa pagsulpot bigla ni Aurora, nawili na ang dalawa sa pag-aayos ng sarili. Pansin naman ni Rachel ang hindi pagsali sa kanya ng kaibigan sa usapan na kanyang ikinainis lalo. Nitong nakaraan, pansin niya yon kahit siya naman, palaging bukang bibig si Jeffrey para lang makuha ang reaksyon ni Melanie. Bakit hindi ko alam tong lakad nyo? Hindi man lang ako naimbita. Ay, sorry te. Hindi naman namin alam na interesado ka pala. Biglaan din kasi yung yaya eh. Hindi ka rin naman maistorbo nung nakaraan kasi mukhang busy ka pa sa jowa mo. Iisang bahay lang kami ni Melanie kaya paanong hindi man lang nakarating sa akin to. Nananadya ba kayo? Iisang bahay nga kayo pero hindi ka naman lagi nandito. Tapos kung magkasama tayo para kang linta kung makadikit sa lalaki mo. Kaya paano ka namin makakausap ng matino, Aber? Ingkit ka lang. Pwede ba wag na nating pag-awayan to, Rachel? Hindi naman sa lahat ng oras kami ang maghahabol sa'yo, no? Matanda na tayo para magtampo ka pa kung hindi ka nasama sa mga lakad. Sige na, baka malate pa kami. Pakisara na lang ang kwarto ko kung may lakad ka rin. Pagkatapos ng mga itong magpaalam, masama ang loob na naiwan si Rachel. Hindi pa man nagtatagal ang oras, binisita na siya ni Jeffrey at may dala pang regalo ang nobyo. Hindi ito mapanatag sa pag-iwas niya nitong nakaraang mga araw kaya plano sana nitong ilabas siya para magliwaliw. Sa halip nga lang na matuwa o kiligin, yamot lang ang naramdaman ni Rachel nang buksan ang regalo nitong tsokolate. Ni minsan ay hindi siya nito binigyan ng bulaklak gaya ng binibigay nito kay Melanie na labis niyang ikinainis. Ano na naman to? Sana tumawag ka man lang bago ka sumulpot dito, Jeffrey. Di hindi na sorpresa yun, mahal. Hanggang ngayon ba bad mood ka pa rin? Bas na tayo, sige na. Pag-aangin natin yung loob mo. Gusto kong magpahinga buong araw. Pagod na nga ako sa trabaho tapos gusto mo pa akong gumala sa labas? Ayos ka lang ba? Sige na, mahal, hindi na. Dito na lang tayo. Manood na lang tayo ng movie habang nagpapahinga ka. Hindi ka ba talaga makaintindi o sadyang bobo ka? Gusto kong umalis ka sa harap ko at wag mo na akong abalahin. Mapilit ka masyado. Natigilan si Jeffrey sa akmang pagsuyo pa sa kasintahan. Akala niya ang panandali ang pag-iwas ni Rachel, madadala niya sa lambing. Ngunit mukhang grabe ang pinagmumula ng galit nito ngayon. Nasaktan siya sa paraan ng pagsasalita nito, kaya naman hindi na siya nakapagpigil na sumabat. Bakit ba parang galit na galit ka sa akin nito nakaraan? Kung dismayado ka sa akin, pwede mo namang sabihin para maayos ko. Hindi yung bigla ka nalang magbibitaw ng masasakit na salita, Rachel. Nakakapagod na kapag ganito. Napapagod ka na? Eh di umalis ka. Isama mo tong mumurahing tsokolate mo. Hindi yan ang gusto kong sabihin. At kita mo na, imbis na pag-usapan, lagi mo akong tinataboy at iniinsulto. Sa susunod, baka mawala na ako ng ganang suyuin ka. Kapag sa akin wala kang ganang manuyo, pero dati kay Melanie kahit hindi ka naman pasado, willing na willing ka. Ano, nagsisisi ka na bang ako ang ginawa mo at hindi ang babaeng yon? Ano bang meron kay Melanie na wala ako ha? Sabihin mo, Jeffrey! Nakakapagod ka na. Sige, bahala ka na sa gusto mong isipin. Lamang na siya kung lamang. Hinahapong dinamdam ni Rachel ang galit sa kanyang dibdib nang makaalis si Jeffrey. Hindi niya akalaing pati ang sarili niyang nobyo, mababa ang tingin sa kanya. Na kahit pala nagawa niya itong agawin, sa iba pa rin itong mas may pagtingin. Sa halip na magpakalugmok, mas naging pulido ang kanyang desisyon na umalis. Sa natitirang mga oras ng araw na yon, nag-iisip siya ng planong makakasira ng tuluyan sa mga taong minamalit siya. Sisiguraduhin niyang bago siya umalis sa lugar na yon, iiwan niya ang bakas na hindi nila makakalimutan. Sa sumunod na araw pagkatapos ng trabaho,
Sa nakahandang nakakaawang mukha, inilapag niya ang resignation letter sa opisina ng kanyang manager. Nagtataka itong napatingin sa kanya at nagulat pa nang bigla siyang umiyak. Oh, Rachel, anong problema? Maayos naman ang trabaho mo rito ah. Pero bakit bigla ka magre-resign? Pasensya ka na, Sir John. Mahal ko naman sana ang trabaho ko rito. Pero hindi ko na kasi makayanan ang paligid ko. Para sa ikakaayos ng lahat, ako na lang po ang lalayo. Sabihin mo sa akin ang problema, Rachel. Hindi ako mapapanatag na may nakalagpas sa aking issue. May nakaaway ka bang katrabaho mo? Kung may problema ka sa workstation mo, pwede naman kita ilipat. Ayoko na pong palakihin ang gulo, sir. Kahit naman po ilipat niyo ako ng pwesto, magkakasalubong pa rin kami. Nakakasama na rin kasi sa akin kaya ayoko nang patagalin pa. Aalis na lang po ako. Pasensya na sa naging treatment sa'yo rito, Rachel ah. Pero para maiwasang maulit pa to sa iba naming magiging empleyado, mabuti nang ma-address natin to na maaga. Kung hindi ka naman komportableng sabihin, ayos lang din. Kami na lang ang gagawa ng paraan. Gusto ko na lang din pong umiwas talaga, sir. Hindi niyo na po kailangan ipatawag sina Melanie at Aurora. Kunwaring napatakip ng bibig si Rachel pagkatapos bigkasin ang pangalan ng dalawang kaibigan. Agad namang nakatunog ang manager at muling tinanong si Rachel. Sila ba? Hindi mo kailangan matakot na magsabi, Rachel. Hindi makakalabas na ikaw ang nagsumbong. Kailangan ko lang ng info tungkol sa nangyari. Ano po kasi, sir? Labas naman to sa trabaho pero may pinagsamahan talaga kaming tatlo. Mula kasi nang maging mag-boyfriend kami ni Jeffrey, lumayo rin sila sa akin. Siguro naman po nakaabot sa inyo na laging tinutokso si Jeffrey kay Melanie noon. Oo, nabalitaan ko nga. Nag-away kayo dahil doon? Yun nga po, naayos lang naman sa akin yung pag-iwas. Pero hindi ko kaya yung lagi akong pinaparinggan. Anong magagawa ko, sir? Mag-isa lang ako laban sa kanilang dalawa. Umabot na sa point na inaagawan nila ako ng customer. Hindi lang po halata pero yun ang nangyayari sa station namin. Hindi naman ako makapagsumbong kasi magkakampihan yung dalawa pag nagkataon. Kaya ito na lang ang nakita kong solusyon. Magre-resign na lang po ako. Oh, I see. Sige, bukas na bukas din. Ipapatawag ko ang dalawang yon. Pero sigurado ka na ba sa desisyon mong mag-resign, Rachel? Opo, sigurado na po ako. Sana po gawin niyo ang tama, sir. Salamat po sa pagiging mabuting manager sa amin. Mauna na po ako. Matagumpay ang ngiting ni Lisa ni Rachel ang trabaho. Sigurado siya na kahit tumanggi ang dalawa sa ibinibintang niya, nakaalis na siya ng tuluyan sa lugar bago pa mapatunayang nagsisinungaling siya. Ngayon, ang susunod na titiyakin niya na lang ay ang tuluyang pagkasira ni Melanie. Tinawagan niya muna si Arnold para ipaalam na matutuloy siya. Nakapag-isip na po ako. Sasama na po ako sa inyo. Mabuti naman. Ayos lang ba sa yung sunduin na agad kita mamayang gabi? Nakapaganda ka na ba ng kakailanganin mo? Sapat na oras na po yan para matapos ko ang kailangan sa lugar na to. Aasahan ko po kayo. Hindi pa tapos ang planong inihanda ni Rachel. Habang pauwi pa lang siya, una niya nang sinabihan si Nakulas at Aurora na balak niyang makipag-inuman. Sunod niyang tinawagan si Jeffrey. Inutusan niya ang nobyong hintayin siya sa bahay nila para makapag-usap sila ng masinsinan tungkol sa hidwaan nila kahapon. Nauto naman ito dahil sa pag-aakalang makikipagbati na ang kasintahan. Talagang tinimbang ni Rachel ang pagitan ng oras ng pagdating nilang lahat. Kaya saktong pagdating niya, naghihintay na si Jeffrey sa bahay nila. Sinenyasan niya muna ito at pumasok para tingnan kung nasaan si Melanie. Nang makita niyang nasa loob ito ng banyo, agad siyang lumabas para salubungin ang lalaki. Mahal, pwede na ba tayo mag-usap? Gusto ko sanang humingi ng tawad sa sinabi ko kahapon. Magbibihis muna ako, mahal. Hintayin mo na lang ako sa loob ng kwarto ko. Dito na lang ako sa labas maghihintay, mahal. Nahihiya ka ba? Palagi ka naman tumatambay sa kwarto ko kapag walang ibang tao. Yun na nga, mahal eh. Iba kasi ngayon. Nakita ko kasi si Melanie kanina papasok kaya baka mailang pa pag may ibang tao sa kwarto nyo. Dito na lang ako. Naku, Jeffrey, talagang hindi tayo magbabate kapag ganyan ka. Saglit lang naman ako eh. At saka huwag ka na mag-inarte. Pwede ba? Walang pakialam yun kahit maglupasay ka pa sa loob. Sa huli, napilitan namang sumunod si Jeffrey papasok ng kwarto nila. Nang lumipas ang ilang minuto,
Nagpanggap na nahihirapan sa paghahanap si Rachel ng damit at nagpaalam saglit sa nobyo na lalabas sandali. Nataranta si Jeffrey ngunit bago pa man siya makaalma, nakaalis na ito. Wala tuloy siyang nagawa kundi matyagang hintayin ang pagbabalik ng kasintahan. Dala ang bag na kaninang dala niya, lumabas si Rachel. Inabangan niya sa isang kanto ang pagdaan ni Kulas at Aurora at nang papasok na ang mga ito sa gate, sumabay siya. Umasta pa siyang nagulat na nagkasabay sila. Ngunit nang papasok na silang tatlo sa kwarto, doon niya ipinamalas ang pangmalakasang pag-arte. Tamang-tama kasi sa pagbukas nila ng pinto ang paglabas ni Melanie na nakatapis lang ng tuwalya. Habang si Jeffrey naman, hindi alam ang gagawin na dagling tumayo mula sa pagkakaupo sa kama. Melanie? Jeffrey? Anong ibig sabihin nito? Ano yun, mahal? Ano pinagsasabi mo? Rachel, hindi ko alam kung bakit nandyan siya. Maniwala ka. Kalalabas ko lang din ng banyo. Wala akong ideya kung paano nangyari to. Anong tingin niyo sa akin? Tanga? Huling-huli ko na kayo. Ano, Melanie? Hindi ka talaga makapayag na napunta sa akin ng lalaking ulol na ulol sa'yo dati, no? Sa ganitong paraan mo pa siya aagawin? Grabe! Anong klase kang kaibigan? Halata ang pagkawindang ni Melanie sa bawat paratang ni Rachel. Habang sina Kulas at Aurora naman, naguguluhan pa rin hanggang ngayon sa bumungad sa kanilang eksena. Wala sa hinagap nilang magagawa ni Melanie ang ganung bagay. Ngunit hindi rin nila may kakailang ebidensya na hindi normal na makita nila ang dalawa sa iisang kwarto gayong kasabay nilang pumasok si Rachel. Ganun pa man, sinubukan ni Aurora na pag-aangin ang loob ng kaibigan dahil hindi na ito tumitigil sa pagsinghal. Sandali lang, Rachel. Kumalma ka muna. Baka naman may paliwanag kung bakit nasaktuhan natin sila. Lahat naman ng bagay may dahilan, di ba? Huwag muna natin pangunahan. Wow, Aurora. Ganun mo na sila nakita tapos may oras ka pa sa paliwanag. Dati nga halos duraan mo ka nang malaman mong mag-on kami ni Jeffrey. Iba talaga kapag may paborito. Ewan ko kung iiyak ba ako o tatawanan ko yung katangahan nyo. Mahal, ano ba nangyayari sa'yo? Dahil naman sa'yo kung bakit ako nandito eh. At ako pang sinisisi mo? Alam ko nagka-problema tayo, pero hindi ko akalain magagawa mo to. Kita nyo yan? Ngayon nyo sabihin may paliwanag yan. Alam nilang dalawa ni Jeffrey ang ibig sabihin nito. Ngunit sa pandinig ng ibang naroroon, iba ang ipinapahiwatig niya. Napailing-iling si Kulas habang si Aurora naman palipat-lipat ng tingin kina Jeffrey at Melanie. Bago pa man makabuo ng sariling konklusyon ng lahat, ginawa na ni Rachel ang susunod niyang hakbang. Agad niyang kinuha ang maleta at mabilis na isinilid ang gamit na kahit iba-iba ang pwesto, talagang hinanda niya na kahapon pa. Hinayaan niyang bumagsak ang bawat luhang kanyang pilit na pinapalabas sa kanyang mga mata habang hindi alam ng kaibigan niya ang gagawin. Sa pagsasara niya ng maleta, doon lang lumapit si Melanie sa kanya. Sa gitna pala ng pag-ayos niya, nakabihis na rin ito. Hindi mo kailangang umalis, Rachel. Alam ko na bigla ka pero huwag ka sana magpadalos-dalos. Hindi ko rin alam kung bakit nahantong sa ganito kaya sana maniwala ka namang wala akong intensyon na agawin kung anumang meron ka. Hanggang ngayon pa rin ba mangiinsulto ka? Sige na, sa'yo na ang lahat, Melanie. Ako lang tong tanga na inagawang bagay na walang kwenta naman sa'yo. Ano, masaya ka na ba? Yan, sa'yo na. Rachel, makinig ka naman sana. Wag na, wisit kayong lahat. Mas mabuti na lang na umalis ako sa lugar na to. Pero itong tatandaan nyo, dadalhin nyo sa konsensya nyo na hanggang sa huli, hindi nyo ako pinaniwalaan. Pagsisisihan nyo tong lahat. Hila-hila ang maleta. Tuluyan ang nilisan ni Rachel ang bahay na ilang buwan niyang tinirhan. Pinunasan niya ang peking luha sa muka at may ngiti sa labing nagpatuloy sa pag-alis. Hindi man niya nakuha ang simpatsya ng kaibigan niya kahit na sa huling pagkakataon, iniwan niya naman ang mga katagang magbibigay agam-agam sa mga ito. Dagdag na rin ang susunod niyang destinasyon na sa isip niya nang uuyam niyang pinagpapasalamat kay Melanie. Ito na ba ang lahat ng dala mo? Yan na po lahat. Nga po pala, saang lugar tayo pupunta? Hindi na mahalaga ang mga detalye, miss. Sumakay na lang tayo para hindi na ako maabutan ng gabi. Pagkarating ni Rachel sa sinabing pier ni Arnold, dali-dali rin silang umakyat sa barkong papaalis na.
Marami ang kasabayan nilang pasahero at nagsisiksikan papasok. Sambako lang mukha niya dahil akala niya makikihalo siya sa mga ito gaya ng dating nakasanayan. Nang samahan siya ni Arnold sa hilera ng mga pribadong pahingahan, doon lang gumaan ang pakiramdam niya. Napagtanto niya sa sariling iba na ngayon. Hindi na siya ang dating mahirap. Ngayong matagumpay niyang naagaw ang buhay ni Melanie, magsisimula na ang marangyang bukas para sa kanya. Maginhawa siyang natulog nang biglang, Miss, gumising ka na. Miss Melanie, Ha? Anong? kailangan na nating lumipat ngayon din. Ho? Nakarating na po ba tayo? Huwag ka ng puro tanong. Sumunod ka na lang. Sumunod si Rachel kay Arnold sa paglabas kahit na naguguluhan siya sa nangyayari. Mas lalo pa siyang nagtaka nang makitang nasa gitna pa lang sila ng laot at wala siyang matanaw na pampang sa bawat direksyong matamaan ang kanyang paningin. Marami silang dinaanang pasikot-sikot hanggang sa nakita niya ang mga makinaryang para lang sa tauhan ng barko. Mas lalo na silang lumalayo sa ibang pasahero. Doon niya lang napansin na hila-hila ni Arnold ang maleta niya. At nang lumabas ito sa isang maliit na pinto, may nakaantabay na bangka sa baba. Napasingap siya nang basta na lang tinapon ng kasama niyang maleta na sinalo ng bangkero habang siya naman sinenyasan nitong sumunod. Ano pang hinihintay mo? Tumalong ka na bago pa tayo abutan ng dilim. Ano po bang nangyayari? Akala ko itong barko ang maghahatid sa atin doon. Tagong lugar ang pupuntahan natin at di yung madadaanan ng barkong to. Tatalong ka ba o itutulak kita? Mamili ka! Ano ba talaga to? Natatakot man, napilitang tumalo na lang si Rachel ayon sa utos ng kasama. Pagkalapag niya sa bangka, agad siyang itinabi ng bangkero dahil sumunod sa pagtalon niya si Arnold. Hindi na hinintay ng dalawang lalaki na makaupo siya ng maayos at agad pinaandar ang bangka paalis. Kumapit si Rachel sa nililipad niyang buhok habang kinakabahan siya sa maaaring mangyari. Mula sa pagiging marespeto, halata ang naging paggaspang ng pakikitungo ni Arnold sa bawat tanong niyang hindi nito sinasagot. Mukhang wala ring maitutulong ang bangkero dahil mas pinili nitong tumutok sa pagmamaniobra ng sinasakyan nila. Lumipas ang halos isang oras na pagbaybay nila sa dagat at mula sa malayo, tanaw niya na ang pampang. Pagkadaong nila, binaba na ni Arnold ang kanyang maleta. Inalalayan siya nitong bumaba at napansin niya ang paglingon-lingon nito sa ngayoy islang binabaan nila. Bumalik ang tingin nito sa kanya. Akmang babalik na ito sa bangka na agad niya namang pinigilan. Teka, saan ka pupunta? Iiwan mo ko mag-isa rito? Akala ko ba sasama ka sa akin? Hanggang dito na lang ang trabaho ko. Hindi na ako pwedeng sumama sa'yo papasok. Huwag kang mag-alala. May susundo sa'yo mamaya. Pero, Di ba ito naman ang gusto mo? Nakarating na tayo. Huli na para magbago pa ang isip mo. Sige na, alis na ako. Tanging tunog na lang ng papalayong makina ng bangka ang naiwan sa pandinig ni Rachel nang mawala na sa paningin niya ang kasama kanina. Lumubog na rin ang araw at kahit kinakabahan, sinunod niya ang bili ni Arnold na maghintay. Nilibot niyang tingin sa isla at mas lalo lang nanindig ang kanyang balahibo sa kawalan ng buhay dito. Aakalain niya na sanang inabandon na siya roon ni Arnold nang sa paglingon niya'y may isang matandang babaeng dilat na dilat ang matang nakatitig sa kanya. sino ka? Pasensya ka na at nagulat kita, iha. Ako ito, si Caridad. Inutusan ako ni Don Muestro na sunduin ka. Ganun ho ba? Bakit natagalan po yata kayo? Mahina na kasi ang tuhod ko kaya mabagal na ang lakad ko, iha. Halikan at hinihintay ka na nilang lahat. Nag-aatubili man, hinayaan na lang ni Rachel na isama siya ng matanda papunta sa tinutukoy nitong lugar. Sa huling pagkakataon, tinanaw niya ang pampang sa pinanggalingan. Huli na rin naman ang lahat para umatras pa siya. Kaya naman minabuti niyang sumunod kesa maiwang mag-isa sa nagdidilim na lugar. Pinanatili niya ang positibong isip. Pinaniwala niya ang sarili na baka sa kanilang pupuntahan, mas maganda na. Umasa siya na ganito lang talaga sa umpisa kahit iba na ang kabog ng kanyang dibdib. Sa kanilang ilang minutong paglalakad, pansin niyang patigil-tigil si Caridad sa bawat munting hakbang.
Nakikita niya rin ang minsang pagmasahe nito sa tuhod na animoy nakakaramdam ng pangingirot. Ngayon nauunawaan niya na kung bakit matagal bago siya nito nasundo. Lola, mukhang nananakit na po yung tuhod nyo ha. Kaya nyo pa po ba? Nako, kaya ko pa ito, iha. Kaunting tiyaga lang at makakarating din tayo. Bakit po ba hindi na lang isa sa mga apo nyo nakababatang kasama nyong pinasundo nyo sa akin? Nako, ilang taon na mula nang magkaroon kami ng nakababatang miyembro. Sa katunayan, ikaw pa lang ang bago rito, iha. Tiyak ikagiginhawa ni Don Muestro na tuluyang ka nang nahanap. Ang pagdating mo'y hudyat ng paglakas naming lahat. Sa halip na maliwanagan, mas lalong napuno ng pag-aalinlangan si Rachel sa sinabi ni Caridad. Pagkatapos ng ilang sandaling paglalakbay, sumalubong sa kanila ang isang bahay. Pinalilibutan din ito ng malalaking puno na pansin niyang nagkukumpulan sa dinaraanan nila kanina. Kung hindi niya sinundan ng maayos ang matanda, baka naligaw na siya sa sobrang daming pasikot-sikot lalo't madilim na nang tuluyan silang makapasok. Sa labas nun, may nakikita siyang iilang matanda na kaedaran lang din ni Caridad. Malalim na ang tinging iginagawad nila kay Rachel. Natigil lang yon nang hawakan siya sa kamay ni Caridad at isinabay na papasok sa malaking pinto. Malaki ang bahay na kanilang pinasukan ngunit halata ang pagiging luma ng kaloob-looban. Sa sobrang paggala ng paningin niya, hindi niya na napansing tumigil sila sa isa pang pinto. Nandito na tayo. Oras na lang ang natitira kay Don Muestro kaya ihanda mo na ang sarili mo. Ano pong gagawin ko? Ngayon na ipapasa sa iyo ang kayamanan, iha. Pagpasok nila sa kwartong yon, unang sumalubong ang maraming boses. Sa loob, may mga matatandang babaeng taimtim na nag-uusal ng dasal. Pinalilibutan ng mga itong isang matandang lalaking nakaratay sa higaan. Hindi man gaanong makita ni Rachel ang mukha ng nakaratay na matanda dahil sa usok ng insenso sa tabi nito, alam niyang yun na nga si Don Muestro. Napansin naman sila ng isang matandang kasamang nagdarasal sa loob at kinausap nito si Caridad sa hindi maintindihang lengguwahe ni Rachel. Pagkatapos ng usapang yon, bumuntong hininga si Caridad at niyaya siya ulit palabas. Ano pong sinabi niya? Sobrang mahina ngayon ng Don kaya mas mainam na bukas na lang ganapin ang pagpasa sa iyo. Isasakto natin sa gabing bilog ang buwan ng seremonyas, iha. Buti na lang talagang tamang-tama ang pagdating mo. Kailangan pa po ba ng malaking ganap? Pipirma lang yata ako ng kontrata, Lola. Higit pa roon ang mangyayari, iha. Kaya ipahinga mo ngayon ng mabuti ang sarili mo at bukas, kakailanganin mo ng lakas. Hinatid siya ng matanda sa isang may kalakihang silid. Bago pa man siya makapag-ayos ng gamit, may kumatok sa kanyang pinto. Si Caridad ulit yun at hinatiran siya nito ng isang inumin na pampakalma raw. Wala naman siyang ibang magagawa at dahil na rin sa uhaw na siya sa haba ng kanilang nilakad, inisang lagok niya yon. Nagpasalamat siya sa paghahatid nito at pagkaalis ng matanda, nagpahinga na siya. Pagkahiga niya sa higaan, tinalo siya agad ng antok at sa loob ng kanyang panaginip, pinauulanan siya ng kayamanang hindi man sa kanya, ngunit sa wakas ay mapapa sa kamay niya na. Sa loob ng kanyang panaginip, samut-saring ingay ang maririnig sa paligid. Natagpuan ni Rachel ang sariling sakay ng isang karwahe katabi ang isang hari. Nakita ni Rachel ang mukha sa refleksyon. Di gaya ng dati, nagliliwanag ang ganda niya. Sa isang paradang yon, nadaanan nila si Melanie. Gusgusin na ito at nanlilimos sa isang gilid. Inutusan niyang itigil ang karwahe at bumaba. Lagpas sa mukha ang ngisi niya nang makita kung gaano kababa ang pagluhod ni Melanie. Yan, tama yan. Lumuhod ka sa harap ko. Buti ngayon alam mo na ang lugar mo. Tingnan mo nga naman. Ang dating kinahuhumalingan ng lahat parang basahan ng itsura ngayon. Sino nang mas lamang? Ikaw. Ano? Sino ka mo? Lakasan mo ang boses mo! Ikaw ang mas lamang, Rachel. Pakiusap, wag mo akong saktan.
Wala na. Nakuha mo ng inis ko eh. Kaya ngayon, magdusa ka. Gamit ang hintuturo niyang may nakakabit na diamante, itinuro niya sa kanyang mga tagasilbi na mas lalong pahirapan si Melanie. Umalis si Rachel na parang musika ang bawat pagtangis ng dating kaibigan at bigla na lang siyang nilukob ng mga ulap at doon na natapos ang lahat. Nagising si Rachel sa usok ng insensong tumago sa kanyang pangamoy. Pagdilat niya, tumambad sa kanyang 3 matatanda kasama si Caridad. Nagtaka siya kung bakit tila kanina pang mga ito naghihintay sa kanyang pagising. Nang tanawin niya ang bintanang nakabukas, nakita niyang gabi pa. Ngunit hindi kagaya ng kaninang pagtulog niya, nakatambad na ang buwan sa kanila. Ilang oras po akong nakatulog, Lola. Akala ko bukas pa po ang seremonyas. Ang aga po yata. Isang buong araw kang tulog, Iha. Kailangan ka na naming ihanda para mamaya. Tumayo ka na. Hindi ko po maintindihan. Tanda ko po talagang kapipikit ko lang pero paano nangyaring... Ganito talaga rito, Iha. Kapag nakaranas ka na ng totoong pahinga, hindi mo na mamalayan ang oras. Sige na, aayusan ka na namin. Pinakiramdaman ni Rachel ang sarili. Kahit na alam niya sa isip niya na hindi pa lumilipas ang isang araw mula nang matulog siya. Taliwas naman ang nararamdaman niyang pagod. Nasa malalim siyang pag-iisip habang ang 3 matanda abala sa pagtulong sa kanyang paghahanda. Pinagbihis siya ng mga ito suot ng puting bestida at ginuhitan ng kanyang balat gamit ang tinta pagapang mula sa kanyang balikat, papunta sa likod ng kanyang palad. Hindi niya alam kung para saan yon, at hindi na rin siya nagtanong dahil baka hindi niya magustuhan ang sagot. Pagkatapos ng matatanda, umalis din agad ang dalawa at naiwan si Caridad na maghahatid sa kanya sa paggaganapan ng seremonya. Don Muestro, aming pinuno, ito na ang inyong apo. Magbigay galang ka, Iha. Magandang gabi po. Ako po si Melanie. Ikinagagalak kong makilala kayo, Lolo. Ang layo ng wangis mo kay Melandro. Hindi mo nakuha ang tangos ng aming ilong. Mukhang nagmana ka nga sa kung sinong tampalasang pinili niya. Malaking kalapastanganan. Huwag kang sumabat sa kanyang sasabihin. Hayaan mo lang siyang palipasin ang kanyang hinanakit. Galit na iminwestra ni Don ang tungkod sa kalangitan na tila nagpapahayag ng pagkabigo sa namayapang anak. Sumang-ayon naman ang nakapalibot na mga tao ngayon lang napansin ni Rachel. Lahat ng yun, puro matatanda. Naagaw naman ang atensyon niya ng isang malaking kawa na puno ng ginto. Kumikinang yon ang matamaan ng sinag ng buwan. Naisip na lang ni Rachel na kung ito na ang yamang ipapasa sa kanya, kaya niyang tiisin ang ibang pambihirang bagay na darating. Naputol ang kanyang pag-iilusyon nang biglang napaluhod si Don Muestro hawak ang dibdib at tila nauubusan na ng hininga. Umagap si Caridad sa tabi nito at seryosong nagpahiwatig na kailangan na nilang magsimula sa lalong madaling panahon. Ako ang pinuno. Hindi ako pwedeng mamatay. Walang ibang makakaagaw ng aking kapangyarihan. Kailangan nyo na pong ipasa ang bertud, pinuno. Kung hindi, mauubos ang lakas ng mga mangkukulam na inyong pinamumunuan. Humihina na po kami. Maawa kayo sa amin. Tama kayo. Pasensya na't nahuli na ako, Caridad. Ngayon, tulungan mo kung maipasa ito. Siguraduhin mong hindi masasayang ito. Tama, Lolo. Ipasa niyo na po lahat sa akin, alang-alang sa kasamahan niyo. Ang peking salita ni Rachel ay natigil nang biglang tuluyan ng magsuka si Don Muestro. Akala niya'y normal lang itong pagsuka ngunit nagulat na lang siya nang ilabas nito sa lalamunan ng tila bilog na diamante. Agad na kinuha yun ni Caridad
at maingat na inilahad kay Rachel. Tinanggap niya ang diamante kahit na galing yun sa lalamunan ng matanda. Napamaang naman siya sa gagawin. Sinenyasan siya ni Caridad na lunukin yon kasabay ng sunod-sunod na bulong ng mga tao sa paligid. Doon lang napagtanto ni Rachel ang tunay niyang kinasadlakan. Akala niya'y nagkamali lang siya ng dinig kanina ngunit mukhang totoo ngang mangkukulam ang nakapalibot sa kanya. Binaha ng takot ang kanyang dibdib. Tuloy pa rin sa pagdarasal ang matatanda at dahil sa sobrang hindik, hindi niya na napigilang mapaamin. Pasensya na. Hindi ko kayang gawin to. Naamin na ako. Hindi po ako si Melanie. Pumunta lang ako rito para kunin ang yaman na para sa kanya. Pero hindi ko akalain ganito pala. Binabawi ko na. Ano? Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi ito ang oras para sa biro. Papalubog na ang buwan. Lunukin mo na yan. Hindi ko po talaga kaya. Hindi po ako parte ng pamilya ng kung sino man to. Kung gusto niyo pong makuha si Melanie, ako po mismo magdadala sa kanya rito. Lapastangan ka. Hindi mo alam kung anong klaseng puwersa ang kinalit mo, iha. Don, lumaban po kayo. Hindi pa po tapos ang pagpapasa. Ibalik mo sa akin yan. Ibabalik ko sa may-ari hanggat may oras pa. Sa halip na ibalik ng kusa ang diamante, nakipag-agawan si Rachel sa matanda. Hindi niya mabitawan yon dahil hawig no ng diamanting nasa panaginip niya. Desperada na si Caridad kaya naman hinila niya si Rachel para makuha ang hawak nito. Subalit wala itong laban. Sa gitna ng agawan nilang yon, huli na nilang napansin ang paglubog ng buwan. Nang dali-daling balikan ni Caridad si Don Muestro, wala na itong buhay. Hindi maaari. Kayo, lakasan niyo ang dasal. Pagaligin niyo ang pinuno gamit ang aral na tinuro niya. Pinuno, Don Muestro, gumising ka. Hindi namin makakayang mawala ka. Kailangan ko na makatakas dito. Sa labis na paghihinagpis, napangawa si Caridad at ang sumunod doon, mahabang katahimikan. Sinamantala ni Rachel ang pagdadalamhati ng matatanda at papaalis na sana siya dala ang yamang nakamkam. Nakakailang hakbang pa lang siya nang parang may puwersang pumigil sa kanyang katawan. Nang hina siya bigla at napaluhod sa lupa. Nang mag-angat siya ng tingin, siya na ang napapalibutan ng grupo ng mangkukulam. Ba't ka tumatakbo, iha? Nabiguman ang ritual sa ngayon. May silbi ka pa rin sa amin. Hindi pa kami tapos sa'yo. Pakiusap, palayain niyo na ako. Ibabalik ko na to, kunin niyo na. Basta makaalis lang ako. Hindi ko po sinasadya nangyari. Hindi sinasadya. Ang haba naman yata ng nilakbay mo para magkamali lang ng ganon. Di ba't gusto mong magampanan ang pagiging apo ng Don? Pues ngayon, magiging totoo na. Hanggang sa kamatayan mo, mananatili ka rito. Kahit anong takbo mo, hindi ka makakalaya. Walang iya kayo, mga mangkukulam. Kapag nakatakas ako, isusumbo ko kayong lahat dito. Yon ay kung makakatakas ka. Nasa loob na ng sistema mo ang lasong binigay ko. At yang mga marka sa balat mo, yan ang habang buhay na magtatali sa'yo sa lugar na to. Naubusan na lang ng lakas si Rachel sa pagsigaw at pagpupumilit na gumalaw sa lupang tila may kumunoy na kinukulong siya. Hanggang sa manghina na lang siya sa sobrang paghihintay, wala pa ring tumutulong sa kanya. Nakatulog na siya sa labis na pagod at nagising na lang siya sa isang pamilyar na silid. Inilibot niyang paningin, napasigaw siya nang makitang nandun din si Don Muestro. Maputla ang kulay nito't halatang naninigas na sa katagalan mula nang ito'y mamatay. Doon ay bumalik sa alaala ni Rachel ang nangyari. Oh, gising ka na pala. Handa ka na bang pagbayaran ng panlolokong ginawa mo, iha? Humihingi ako ng tawad sa ginawa ko. Pakiusap, pakawalan niyo na po ako. Nadamay lang din ako rito. Ang totoong may pakana nito ay si Melanie. Oo, tama. Siya ang nag-utos na magpanggap ako bilang siya.
Ako lang tong tanga na naniwala sa kanya dahil kaibigan ko siya. Biktima lang din ho ako rito. Kung may gusto kayong gantihan, siya na lang. Gusto kong maniwala pero sa pinamalas mong ganid ditong nakaraang araw, malabong magkawang gawa ka. At huwag ka magsayang ng salita sa akin, iha. Kung ang normal na tao madadala sa pagpapaawa mo, ibahin mo ko. Napakasahol nyo. Paano nyo nagagawa mandamay ng inosente? Hindi ba kayo nakukonsensya? Mangkukulam kami, iha. Hindi demonyo. Hindi namin gagawa ng masama ang mga taong hindi kami inaargabyado. Pero sa ginawa mo, mas nakahihindi kang ugali mo. Magmula ng araw na yon, talagang nakulong nga si Rachel sa isla kasama ang mga mangkukulam. Hindi siya kinuha ng mga ito bilang kasapi o tauhan man lang. Nagsilbi siyang alay sa bawat ritual na kanilang ginagawa. Mula sa mga lason, dasal o bulong, siya mismo ang unang nakakaranas bago ang kanilang bibiktimahin. Dahil sa ginawa ni Rachel na pagsira sa nakaraan nilang ritual, wala na silang naging pinuno pagkatapos mawala ni Don Muestro. Hindi umayos ang balanse ng kapangyarihan ng bawat isa. Kaya naman bilang ganti, si Rachel ang tumatanggap ng anumang galit nila. Sa labis na pinsalang natamo, nasiraan ng bait si Rachel at hindi na muli pang nagtangkang tumakas. Dumaan na lang ang mga araw na tuluyan na siyang nakalimutan ng mga tao sa kanyang nakaraan. Maliban na lang kay Arnold na hindi na kinaya ang konsensya at binalikan na ang iniwang babae sa isla. Hindi ba sumapat ang binayad sa'yo ng Don? Ang tapang mo naman para bumalik dito. Anong kailangan mo, iho? Mawalang galang na po sa biglang pagsulpot ko, Lola. Bala ko sanang iuwi ang babaeng dinala ko rito. Ibabalik ko na lang ang perang binayad nyo. Hindi po ako patatahimikin ng konsensya ko kapag hindi ko siya naibalik. Pambihira. Mukhang mas may malasakit ka pa kaysa sa babaeng yon. Mas masahol pa yon. Hindi man lang siya totoong nagsisisi hanggang ngayon. Pero bueno, iuwi mo na siya, total wala naman na siyang pakinabang dito. Sa huli, kinuha ni Caridad ang nakataling marka kay Rachel ngunit hindi nito binalak umalis kahit malaya na. Para na lang itong figurang nakatayo at dilat, subalit ang tao sa loob noon ay matagal nang nawala. Nang alalayan siya ni Arnold paalis, para itong walang buhay na nagpagiya sa lalaki. Siguro'y ito na nga ang sukdulan ni Rachel. Nakalaya man siya sa pagkakabihag ng grupo ng mangkukulam, ngunit habang buhay siyang makukulong sa sarili niyang isipan. Lumipas ang ganong karanasan ni Rachel sa mga mapait niyang pagbabalik-tanaw. Matatagalan man bago maging normal ulit ang kanyang mga araw, mananatili pa rin ang aral na nangingibabaw, na hindi mangyayari ang lahat ng yun kung hindi siya ng agaw. Wakas!